Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Filipino courts, Filipino justice system. Gringo Honasan, question kung bakit isinusuko sa ICC ang mga Pilipino. Nagbigay ng matapang na pahayag si dating Senador Gringo Honasan kaugnay sa pagtuloy na usapin tungkol sa International Criminal Court at sa mga kasong iniugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, diretsahang kwenestyon ni Honasan kung bakit kinakailangang ipaubaya sa dayuhang hukuman ang pagdinig sa mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipino, gayong may umiiral namang justice system sa bansa. Sabi niya, hindi tayo failed state. Our justice system is working. Our courts are functioning. Ayon kay Honasan, dapat umanong pairalin muna ang tiwala sa kakayahan ng sariling hudikatura bago ipaubaya sa foreign courts ang paghusga sa mga Pilipino. Sabi niya, dapat nating pinapaubaya yung isang dating, bakit natin ipinaubaya yung dating presidente sa ibang korte, sa ibang bansa. Anong malay nila sa kultura natin? Hindi ko sinasabing guilty or not guilty. Filipino courts, Filipino justice system, Filipino citizen. Yan ang payag ni Honasan. Ayon kay Honasan, kung hindi kayang magbigay ng hustisya ng bansa para sa matataas na opisyal nito, mas lalong mahihirapan ang ordinaryong mamamayan na umasa sa patas na hustisya. Sabi niya, kung hindi tayo pwedeng magbigay ng hustisya sa dating presidente, sinong pangkaraniwang mamamayan ang pwede nating bigyan ng hustisya? Nilinaw rin ni Honasan na mas nais niyang hintayin ang magiging legal na interpretasyon ng Supreme Court at iba pang constitutional expert tungkol sa usapin ng ICC. Maraming nagsasalita ngayon, ang hintayin natin yung sasabihin ng Supreme Court. Tama po kayo, ex-Senator Honasan. Bakit dinala na nila si Tatay Digong sa ICC? Ngayon, gusto na ulit nilang dalhin si Senator Bato. Mabuti na lang at abtik, sa Bisaya abtik, mabilis tumakbo si Senator Bato, kaya hindi nila naaresto. Imagine niyo nagtagumpay ang mga NBI agents sa pagposas kay Bato noong May 11, baka ngayon nandun na siya sa ICC, The Hague, Netherlands. Kasi according to sa intelligence reports na natanggap ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato, yung araw na yun, meron nang nakahandang eroplano para kay Senator Bato. Kung ano ang ginawa nila noon kay Tatay Digong, parang yun, ganun na rin ang plano nila kasi nasa kanila na yung ICC warrant of arrest. Mabuti na lang at again, sinasabi ko palagi, God's intervention, hindi pumayag ang Diyos na maaresto ng mga NBI Senator Bato. To me, I consider that as a miracle dahil 64 years old na siya sa senator. 10 NBI agents ang naghihintay namang aresto sa kanya. Paano siya nakatakbo? Kagagawan niya ng Diyos. Kaya, simple lang ang mission ni Bato. Sabi ni General De Leon, bumoto para magkaroon ng kodita sa Senado. At nagawa niya yon with flying colors. Ang mission ni Trillanes at ang mga NBI,
They failed miserably and hilariously. Nakakatawa. Panoorin natin yung CCTV camera, yung pagtakbo. Napakabilis ang takbo ni Bato. Dirin mo, malaki ang katawan. Kala mo hindi siya makatakbo ng ganon. Mahina yung mga NBI. Oh. So, God's intervention. Ulitin ko, ang kamalian ng NBI, babae ang ginamit. Dalawang babae ang ginamit para arestuhin si Bato. O dahil babae, okay lang sana kung babae, kung black belter o whatsoever, wrestler, whatsoever. Wala eh. Mga babae, ordinary lang na katawan. Di, kayang-kayang ginano ni Bato, ni wrestling, naka-aklas, nakahulagpos, o nakawala siya sa paghuli ng NBI. NBI kami, sir, inaaresto ka namin sa bisa ng ICC, warrant of arrest. Yan na, the great escape. Kaya, ito na ngayon. Salamat sa pagsalita ni Senator Gringo Honasan. The courts are functioning. Ako, naka-experience ako. Yung kaibigan ko na sinampahan ng kaso, mabilis na resolve. Nagkaroon ng due process. Nagpresenta ng ebidensya ang prosecution. Napakainang ebidensya. Ang abogado ng kaibigan ko humiling ng demurrer to evidence. Dinismiss kaagad ang kaso dahil napakainang ebidensya. Yun po ang nakita ko mismo with my own eyes. Buhay na buhay ang justice system natin sa bansa. Yung ICC is complementary rule lang ang kanya. Papasok lang ang ICC sa isang failed state. Ano ngayon? Aaminin ba ng Marcos Jr. administration na failed state ang Pilipinas? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang iyang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa dahil tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tanawon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante? Naglakaw. Wala. Nangita siya og panginabuhian. So si ante 5 kabuki ang anak og mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers og salamat
Mat kay sa Ginoo nga naara gyud nakadumdum sa among balay na Oo, nga matabangan mo. kuan. Sige, ante. Kung saan mo paning kamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gyud among payag balay. Sige, ante. Salamat.